Muli sa Mindanao, ilang botante ang sugatan matapos umanong magkaagawa ng ballot box. Yan ang tinutukan live ni Abby Caballero ng GMA Regional TV1 Mindanao. Abby? Mel, naka-full alert pa rin ang security forces ng mga voting centers dito sa Cotabato City. Samantala, sa Maguindanao del Sur at Maguindanao del Norte naman, may iilang botante ang umalma dahil daw sa hindi maayos na pamamalakad sa kanilang voting centers. Simula kaninang umaga, mahigpit ang pagbabantay ng armed forces sa 33 voting centers sa Cotabato City. Kasunod yan ang nangyaring pamamaril noong nakaraang linggo kung saan 2 kandidato sa pagkakagawad at isang residente ang namatay. Sa Rojas Central Elementary School sa Barangay Rosary Heights 12, may mga nakastandby na Marines, kapulisan at tangke sa labas ng paaralan. Dahil sa paghihigpit sa seguridad, ilan sa mga botante mahigit 2 oras pumila para lang makaboto. 7 ng umaga. Tagal namin doon nakapila. Iba kasing kababayan natin hindi makapaghintay. So okay, nagkaroon ng konting tulakan. Pero initially wala na po na ulat na sakay. Sa Pandag, Maguindanao del Sur naman, nag-Facebook Live si Mayor Cadafet Tuy Mangudadato matapos umano silang paputukan ng armadong grupo. Nasa school kami with my family to cast our votes. Pinagbabaril kami. Sa Dato Manguda Mangilay Elementary School sa Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte, nasugatan ang ilang botante matapos umanong mag-agawa ng ballot box ang mga supporter sa magkalabang partido. Nandaya sila ma'am, yung balota dipirmahan sa likod, tapos hindi pa hulog sa box sa amin. Hindi kami pinapapasok, yung authority natin ito, walang ginagawa. Mel, sa ngayon, nagpapatuloy ang bilangan ng mga boto dito sa 33 voting centers sa Cotabato City. Samantala, ayon sa Cotabato City Police Office, mananatili silang naka-full alert hanggang sa matapos ang proklamasyon sa mga nanalong kandidato. Mel. Maraming salamat sa iyo, Abby Caballero ng GMA Regional TV1 Mindanao. Mga kapuso, kasama nyo kami 24 oras. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.